It is 4 p.m. We're developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, April 11. Senator Bongo leads the latest Pulse Asia Senatorial Preference Survey. Erwin Tulfo ranks second to third with 51.1%, while Bato de la Rosa climbs to third with 48.7%. PDP Laban's Philip Salvador, Sagip Rodante Marcoleta, and former Senator Bam Aquino have also entered the so-called probable winners list. Survey was conducted between March 23 and 29 among 2,400 respondents. President Bongbong Marcos has vetoed the citizenship bid of Chinese national Li Duanwang despite earlier approval by the Senate. Senator Risa Ontiveros backed the move, while citing Wang's alleged ties to illegal POGO operations and multiple tax identification numbers. She warned that granting citizenship to Wang could have set a dangerous precedent. Senator Amy Marcos slams Senate President Chis Escudero for refusing to sign a contempt order against Ambassador Marcos Lacanilao. That's after Thursday's hearing on former President Duterte's arrest. But Escudero cites violations of Senate rules and due process when the order was released to the media even before his review. He also urges Marcos to stop using the Senate for personal political gain. Meantime, Duterte's partner, Hanileta Bansenya, had this to say about Senator Marcos's inquiry. As a Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Wag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Department of Energy is forecasting a big-time oil price rollback next week, Holy Week. Gasoline prices are likely to go down by up to 3 pesos and 75 cents, diesel by 3 pesos and 40 cents, and kerosene by 3 pesos and 50 cents per liter. The estimates were based on the four-day trading in the global oil market, but again, these are just forecasts for now. For his part, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. has made an unusual forecast, predicting a slowdown in the country's economic growth to 5.2% in 2025. This is far lower than the lowest end of the government's 6 to 8% target range for the next 3 years. Nevertheless, the BSP chief says he's still hoping for 6%, and he attributed the lower projection to global uncertainties, specifically the tariffs. And Philippine Ambassador to the U.S., Babe Romualdez, says additional American tariffs could impact Manila's ability to afford U.S. weapon systems. This includes the long-planned $5.58 billion F-16 fighter jet deal. Excuse me. President Trump has paused reciprocal tariffs for 90 days except on Chinese goods. However, a 10% levy is still in place for most countries. And joining us in a little while, Storycon's resident political pundit, Tito Raul Llamas. He's on the way here, but in the meantime, we You're already stuck sa have... traffic. Well, it's a Friday, so pagbigyan niyo. Tsaka matanda na yun eh. Oh, akala ko ba sabi niya he's 45? Years in what? As a pundit, 45 Pundit. years. And from the Philippine Star Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, happy weekend. Oh, walang babati ngayon sa suot ni Ami. Sige ako na lang. Ano, Oo how nga. can we describe this? Patterned. That's the best you could do. Book. That's the best you... Pattern. I'm not Polka fashion dot, forward. polka dot. Hindi daw siya fashion Polka dot. hindi siya fashion critic eh. You have to excuse him, Ami. Ha. I just Oo nga. wear basically black or brown. That's usually what I do. Uy, okay. Today is a significant day. Monthsary. Yeah. Ng pagkakaresto. Okay. No, ang sasabihin ko is monthsary ko dito sa story ko. Di oh. Di man. Hindi ba? Di oh. It's this Day week. one mo was your day one, ano? Yung arrest ni Erap? Ano, Oh, Erap? no. Erap? A few days. Ibang Erap. 2 Sorry. days before that. That's a different president Okay, altogether. fine. Ito na. Ito na yung ano. Ito na yung resident pandit. Sakto lang. Ilatag natin. Hindi kanyang ba? kwan. Hindi ko ba first day nung Hindi, arrest ni kasi- Duterte? Hindi Ah, First okay. day yun. I was gonna make it about me katulad ni ng iba Yung isa dyan. dyan. Yung Oo. pagpaupo lang ngayon. I was gonna make it about me. Sabihin ko, monthsary ko sa story ko. Pero hindi pala. Ito na. So, monthsary ng arrest ni Oh. former President Duterte. Ayan na. And Oo nga. month to be ng eleksyon. 1 month to go before the elections, midterm elections, which Excited is ka? heating up. Well,
bracing for it. It's more like it. Ikaw, excited At kung ka? month 3, siguro natatandaan pa rin nyo yung nangyari nung March 11. Dahil yun hanggang ngayon, Diyos ko ha, gabing-gabi na kami natapos dahil dyan sa gulo dyan sa Senate. Oo. Kahapon, may inaresto, tapos pinakawalan. Tinitingnan ko yung yung takbo ng investigation na yon. If you go back to the event on March 11, pag after a very, very long day, after 11 in the evening, sino ba nagsalita para sabihin ko ano nangyari? Si President Marcos mismo. Obviously, he was the one who was accountable. Siya yung the buck stopped with him, di ba? Yeah. Ano pa yung tinatanong natin ngayon? Yeah. Gusto lang naman ni Amy aminin ng lahat na yung kapatid niya yung nagutos. Na alam naman ng lahat. Hindi naman kailangan aminin. Alam Bakit naman. mo pa kailangan aminin? Nandun na yung video. Alam Sinabi na niya. I remember kung ano sinabi niya. Sinabi ni President Marcos, at 3 in the morning, we received a warrant of arrest, Yeah. and then we activated our preparations, and then in-arrest nung dumating galing Hong Kong. Yun na natatandaan ko eh. Oh. Well, sabi kanya nga nga- it's for future episodes, right? Yung sa Hindi, mga para succeeding daw- warrants, katulad nila para kina Senator Bato, para daw may sistema na in place, right? And wala na ma-violate na rights. That's what But- she's saying. Tinanong ko si Claire Castro niyan eh. Tinanong ko si Claire Castro kahapon. Sabi namin, bakit naman namin sasabihin ko na yung mga plano kung meron pang ibang arrest warrant? Kaya nga mag-i-invoke kami ng executive privilege. Yan ang sinabi niya. So, Di ba? so now that si Senate President Cheese has refused to sign, feeling ko siguro naman this is the end of it, no? Actually, Diba? peace yung Senate President. Dahil yeah, you can tell eh. usually naman, binibigyan niya ng leeway yung kanyang mga senador na gawin yung gusto nila. Yes. Pero ang request lang niya, wag naman sirain yung Senado. Kaya very strong yung salita niya. Very strong. Very That's strong. unusual. Yeah, That's very unusual Oo. yun. Very strong yung salita. Wag niyo naman kami sirain. No? Don't use it for political gain. Yeah, nobody says that in the Senate Personal, yeah. about another colleague. Personal Yeah, daw. exactly. Usually, kahit na nagkakainisan in the background, they're still very tempered in their statements. Pero pag lalaki, minsan versus lalaki, nagkahamunan eh. Di ba? At saka malamang ayaw din niya Nagkamunan mapahiya. sa tuwan Dahil eh. siya yung, tingin ko, siya yung nag-ayos Siya ng yung broker. compromise. Yes. Na kinumbinsin niya na dumalo. Oo nga, Diba? tama. Kinumbinsin Sila. niya na dumalo, although walang aamin nun. Tapos, nung dumalo, kinontempt pa yung isa. Oo. So, medyo siya yung napahiya. Diba? Kaya, you're right. Oo. Kaya siya Kaya medyo galit na pissed galit. siya dyan. No? Don't use the word piss. Saka hindi ba significant na ang Sige, kinontempt angry. yung hindi natin kilalang tao? Well, yung barely nakilala natin. Si Bakit hindi si Ambassador. Boying Remulla, siya yung nakikipag-away, di ba, kahapon? Kung may ikaw-contempt ka, syempre, yung nagsasabi, binubuli nyo kami. Well, Inassume na nga Kinontempt niya yung eh. hindi natin kilala. Inassume na nga niya yung responsibility, I gave the order. Kaya No? nga. Parang, yun ang sinabi niya, Yeah. di ba? Dapat siya yung It's kinontempt. accurate, no? Hindi accurate yun eh. I guess si Ambassador Lacanila yung pinipin nila because Siya yung weakest link eh. she just wanted a yes answer from Nangyan him. contempt. Oo, gusto niya ng yes or no Bakit hindi si answer. Boying Remulla yung kinontempt? Ang nagsasagutan si Boying sa kasi ano. Wala pang immunity ang DOJ Secretary? Wala. Wala. Yan. Naging president lang yung ano. Oh. Also, another Palagay ko, kung interesting... hindi man matutuloy na yan, Ronald, ang tingin ko, ang pwede lang makatigil dyan, yung sinabi ni Hanilet, ek lang yan. Ayan, yan. Hindi The namin end siya na yan. dadalhin. Parang ang sakit nun eh. Oh, yan, the end na yan. That's what I'm thinking. Sabi ko nga, ito na yun. This is the end. Siguro naman wala nang hearings Yeah. from here. But another interesting, yeah. another interesting thing that came up yesterday was the opinion of for retired Justice Ascuna. Ascuna. Oo, sabi niya, in order yung arrest warrant pero mukhang illegal yung pagkakasurrender. Oh, pero gray area kasi yan eh, yung surrender at saka Yes. extradition, di ba? Yun yung That's pinag-uusapan natin pending with the dati, di ba? Supreme Yeah, Court, eh. yeah. Ano bang Pero kasi- ano bang ginamit? Surrender or extradition, di ba? Well, people kasi are insisting magkaiba yun because it's surrender or extradition. Yeah, may or eh. in May or eh. 9851. May or eh. On the other hand, there is Actually- no mechanism in black and Actually, white ang for surrender. sinasabi natin, itinurn over natin sa Interpol. Under our commitment with the Interpol. Yun ang ano natin, kasi we are not cooperating with the ICC. Na Yan ang inamin, stand ng gobyerno. ng DOJ, yung ginagawa na dati. Di ba yung sabi nila?
Oh. Hindi, yun ang sinasabi din nila, di ba? Yung in the case of terrorists na nga, talagang nagbibigay tayo ng mga tao through the Interpol. But yun nga yung... But that's typically for countries where you have treaties Oo. existing treaties But that's his explanation nga. Because we don't have a treaty anymore, we went through the surrender option. If there had Yes. been a treaty in place, if we were still part of the treaty, then okay, pwede Yes. mag-extradition. So, Yun yung I hope- sinasabi ni Justice Carpio. Oo. Yun din sinasabi ni Justice, Ni Remulla. ni Ni Remulla. Sec Remulla. So, but I don't know, hindi parang Yeah. hindi sila magkakaintindihan But again, kahapon. wala, there's no mechanism for surrender. Hindi, pero bottom line kasi, nasa Supreme Court na. Ano That's pang true. pinagtatalunan niyo Yes. pa, di ba? Well, actually, hindi sabi ni Ascuna kahapon Yes. whatever you do, whatever you say now, it will probably not affect whatever is happening in The Hague. It may affect Yes. future cases here. It may affect what happens to the people who were in charge of what happened here. Yes. So let me tell you, let me But ask you future this. cases will be affected depende sa decision ng Decision. Supreme Court. Oh. So let me ask you Oo, this. yun. What happens if Senator De La Rosa wins another term and then the warrant comes out? Wala namang immunity ang senador. Okay. Oo nga. But Ang gagawin lang, Remember the Lima? ang gagawin lang kung depende sa decision ng Supreme Court, pwede siyang iharap muna sa korte bago siya go through the isurrender. usual extradition process. Bago siya, hindi extradition. Depende sa gagamitin ng, Ng government. gobyerno. So, yung tukayo mo, nag-iintay Okay. So, speaking of second terms, let's bring in our first guest today. We've got Ronald Holmes, President of Pulse Asia Research. Welcome back to StoryCon, Professor Holmes. Hi, sir. Magandang Hi, hapon. Professor. Magandang hapon, Professor. Magandang hapon Parang sa inyo lahat. sariwang-sariwa ang dating nyo. Parang 20 years younger ang itsura nyo. Baka Zoom filter yan. Zoom Binaba- filter. Binabati ko rin ang heckling pandit na si Secretary Ronald. Thank you, Professor. Yun nga yung tawag ko kahapon. Uy, I like that. Hindi lang pandit, but heckling Heckling pandit. pandit. Alam niyang heckler. Prof, siyempre, natatandaan niyo yung Muppet Show, di ba? Yung dalawang hecklers dun sa balkonahe. Hindi ko yata inabot na Uy, yun. Bata pa siya noon. Naglalaglag ka na tuloy Hindi tayo. ko naabutan. Bata pa siya noon. Hindi kayo nanonood ng Muppet Show. Okay, talaga. Sesame Street na nung panahon ko. Hindi, alam ko yung dalawang mapagpuna. Yung dalawang Nasa matanda, taas. oo. Yung hagikikan ng sige. hagikikan. Oh, sige, tanong na. Tanungin ko na nga. Sige. Puro chismis to mga to. Tatanungin ko na lang yung pinaka-latest nyo Senate survey. Biglang yung medyo napansin ko lang, si Bato de la Rosa went up, si Jaime Marcos went down further. Yun ang tanong ko dyan. Baka ano po yung observation nyo doon sa development na yan? Yung kay Amy, hindi mo bumaba masyado. Ang Yes. rank ko lang. Kasi nung February pa, Amy, medyo wala na siya. Pababa na siya. Out of contention na siya nung February. Yung kay Bato, umakyat lang bahagya, 5 puntos, 5 percentage points. Ang talagang umakyat rito sa survey ay dalawang kandidato ng PDP laban. Ito si Magaling sumayaw. si Philip Salvador at yun. ang kinatawan ng sagit na si Rodante Marcoleta. So, kung iko-compara doon sa Pebrero, silang tumaas. At bumaba yung 7 kandidato ng administrasyon kung iahambing doon sa kanilang suporta Yes. ng Pebrero rin. Si Erwin Tulfo, si Tito Soto, si Bong Revilla, si Lito Lapid, si Manny Pacquiao, at saka si Camille Villar. All of them declined in terms of voting support. Statistically significant, no? Ang pagbaba. Sir, but what accounts for that shift, or at least at apparent Yes. shift? Well, hindi natin makakaila na may mga kaganapan nung nakaraang buwan na maaari nakapagdulot ng pagbaba ng ilang kandidato ng administrasyon o sa kabuuan ng administrasyon kasi hindi rin umangat ang boto ng iba pang kandidato, si Secretary Abalos at si Senator Tolentino. Ito yung pagkaka-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang maaaring naging epekto nito batay sa aking panimulang pagsusuri ng datos ay naging mas mababa yung fill-up rate sa Mindanao at makikita sa ibang riyon sa Mindanao na yung mga nagsi-single digit sa ilang area na kandidato ng PDP
ay malaki ang double-digit preference nila sa Mindanao. Okay, sige po. Prof, alam ko ay usually hindi kayo sumasagot sa tanong about yung comparison nyo sa ibang survey. Susubukan ko lang naman, baka gumawa kayo ng exception. Ano bang pagkakaiba nitong survey nyo sa Okta? Halimbawa, yung si Bato ay medyo nasa top 3, doon naman sa Okta nasa last 4, etc. etc. Ito ba ay just sampling difference? Ito ba ay parang hindi naman time difference eh? So, ano bang kwan dito? No? Kung sakaling ilalagay ko lang kayo sa spot. Maraming kadailanan, maaaring metodolohiya, maaaring yung panahon na ginawa yung fieldwork, maaaring yung paggamit mismo ng ilang pamamaraan sa pagtatanong, yung spots, yung sample spots, maaaring kadailanan ang nasa likod ng kaibahan ng survey result ng iba't ibang grupo na nagsasagawa ng survey. Pero offhand, ano yung major difference? Hindi ko masyadong natatandaan yung survey ng ibang grupo. Kaya dito wag mo na lang ako sabihin kapita-pitagang pandit. Pero hindi ko natatandaan Ang alam ko lang ay mayroong mga ilang kandidato na pumapasok sa ibang survey na wala sa survey namin o mayroong mga kandidato mas mataas nga sa survey namin na sa ibang grupo ay maaring mas bababa ang kanilang rangko. Hirap ipindaw. Prof, Bago yun, kapita-pitagang pandit. I Hirap, remember that. hirap ipindaw. No? Pwede dito, tumakbo, politiko. No? Prof, hinay-hinay lang po because baka mahirap na to rein in Ronald here. But what do you think? Will this hold? Itong what we were talking about yesterday is mukhang may sympathy surge, no? Because today is exactly 1 month since former President Duterte was arrested. So para may nakita tayong sympathy surge. Ano to? One-off lang ba to? Or we're gonna see this sustained, do you think? Dagdag lang sa tanong ni Reg, Prof, pwede ba yung ganong kalaking jump mula sa isang survey period a month earlier na nagja-jump ng mga 10-15%? Pwede ba yung ganon? Dahil hindi ko masyado nakikita yan in previous surveys, yung ganong kalalaking talon. Meron mga ganong kakaliking talon, KP, kapita-patagang pandit. KP na lang. May branding ka na. Kung di ako nagkakamali sa si Robin Padilla noong 2022 had a significant change also from one survey, I think also January to February, and eventually landed number 1. So, and it's not really that much of a difference, kasi kung ang pinangmataas na inakyat rito ay si pinatawang Marcoleta, 12 percentage points. It used to be 16. Pero makikita mo naman pag hinimay mo yung region kung saan ang gagaling yung suporta sa kanya. At ang hindi natin masabi rito ay it's a question ng sympathy, Sa akin, mahirap sukatin yung simpatya sa particular na grupo, yung sa Dutertes. Ang masasabi natin dito, maaring nagsusolidify yung base nila. Dati-dati ay maaring passive yung base at ang pinipili nila ay ilang kandidato, halo-halo. Ngayon ay dahil sa kaganapan na yon ay parang binibitawan nila yung kanilang suporta sa ilang kandidato, hindi nila nakikita na kaalyado nila. At ang pinipilmahan na lang nila ay, ang sinusuportan lang nila ay yung mga kandidato ng kanilang nakaalyado nila. So, it's more yun nga, is nagsusolidify yung base, nagiging mas active rather than passive yung expression of support for the personality or the political camp that they actually associate with. When you say solidifying, Prof, can we also say it's growing? It's widening? Yung growing, maaaring sabihin, may mga ibang area na yung boto ng ilang kandidato ay bumababa at ito sa partido ng party ng administrasyon, sa party ng kampo nila Duterte, PDP, tumataas sa ilang lugar sa Visayas, maging sa National Capital Region. Kung matatandaan natin, ito yung nakapagtaka. Kasi nung ako'y kabataan ko, yung NCR ay opposition country.
Pero noong 2016, malaki ang boto niyan kay Marcos, sabi ng Vice Presidente. And then in 2022, malaki rin ang boto ni Sara Duterte. No? So, maaring yun. Merong pasid nga na grupo na sumusuporta sa mga Duterte at medyo na-activate dahilan sa mga kaganapan na ito. So, Professor, nakikita niyo sa trend ng voter preference dyan more on alliances and personalities, hindi yung sa mga concern. Wala kayo nakikitang common denominator dun sa top 12 na hindi nalabas sa alliances, loyalties. Kasi kapag meron din kayong mga survey, di ba, yung mga top concerns, jobs, gano'n-gano'n, di ba pumapasok yun sa ganyan, sa preferences? Well, pwede makita na mayroong ilang mga kandidato na may parang correlation between the issues that they advocate and the votes that they're getting. Pero in general, kakaunti lang eh. At makikita mo doon sa mga kandidato pa na hindi in contention. Ibig sabihin yung support base nila, alam talaga na yung kandidato na ito pinanindigan niya yung usapin. Pero doon sa mga nangunguna, pag kinostabulate mo doon sa mga usapin na mahalaga na sa tingin na dapat tugunan ng administrasyon, ang boto ay invariant, no? Walang pagkakaiba. Kahit ang usapin nila ay ang pagtaas ng presyo mabilihin, pare-pareho rin ang binoboto nila. Yun rin yung nangunguna sa... So yung issue na yan, yung tinatawag sa wika namin sa political science na electorate, na merong klarong usapin na kanilang pinagbabatayan ng kanilang pagboto, mukhang wala pa sa Pilipinas. Kadahilanan nga ng partido sa atin ay parang damit lang, no? Mabilis magbalitan. Sir, your survey was done, I think, March 23 until 29. That's around 10 days after the arrest, or 11 days after the arrest of Duterte. And nung panahon yun, kasi daily yung coverage at saka yung mga story coming out of The Hague. And you had those big crowds and all that. But since then, kasi things have tapered off a bit eh. Now you have Duterte stories every once in a while lang, and the crowds are no longer there. I'm wondering lang if you expect the same kind of sympathy, well, not vote yet, but sympathy support for the former president before May 12. Well, maaring sa pagpapahayag, medyo kumukonte, no? Pero katulad ng sabi kanina, sa nagsisimula kayo, yung hearing kahapon ay maaring paglaruan, no? It might be played out by the Duterte opposition, yung mga nangyari kahapon na supposedly pag-aamin ng mga kamalian. So, isa pang hindi natin pwedeng tanggalin dyan, yung ground war, no? Yung kagalawan sa kampanya mismo, na talaga makaka-apekto sa pagboboto. Kasi makikita yan eh. Doon sa, kanina may pinakita kayo yung interview kay Hanilet, no? Yeah. Pag tingnan mo yung boto sa Region 11 ng mga kandidato ng administrasyon, single digit eh. Bakit single digit? Maaaring yung mga talagang loyal sa mga Duterte sa Davao Region ay hindi na talaga binoboto ang mga nasa administrasyon. At ang fill-up rate nila ay mababa at ang kanilang binoboto na lang karamihan ay mga nasa PDP laban, no? Na nagdo-double digit sa Region 11 na hindi mo makikita sa ibang region, for example, in Luzon. So parang may junking, kumbaga. At yung junking na yan ay lalong mapipilme yan kung gagalaw sa baba, no? Sa ground. Magmomobilize yung mga grupo na kaalyado o yung mga operator na kaalyado ng partido. Prof, 2/3 nung official campaign period ay tapos na. 1/3 na lang natitira, barely a month. No? Usually kasi ang survey is a snapshot ng isang moment. It gives you an opportunity, yung mga candidates, to change their strategy and perhaps change their brand. Pero ngayon, with practically a month, parang ang hirap na mag-adjust ng strategy at saka month. Tingin nyo ba itong ganitong survey during the perhaps second to the last survey bago yung eleksyon ay pwede pang mag-adjust yung mga kandidato in terms of strategy, or more or less yung frame, yung resulta na yan ay hindi na mababago dramatically? Siguro, in terms of strategy, hindi na messaging. No? Mahirap na kasi
magbago ng messaging, maaaring diin pa nila yung kanilang mga mensahe, baguhin nila, mas maging appealing. Pero ang strategy rito talaga, mas geographical na. No? Saang area ka nakakakuha ng suporta, saang area ka maaaring makakuha ng suporta, saang area ka na hindi na dapat mo bigyan ng pansin. So, yun ang dapat gawin ng bawat kandidato. Kasi kahit na sila'y nasa alyansa, pareho rin sila ng Senado, no? Independent Republic itong mga kandidato na ito. Maaari silang magkasama-sama pero maaari rin nagkangampanya. Nakikita na rin natin to no? Doon sa bahagi ng alyansa na mayroong ilang kandidato na talagang sumasali na doon sa mga local campaign. Lalong-lalo na nung nagsimula na yung local campaign ng March 28. So I think that would be the strategy that candidates would employ in the final month of the campaign. They will focus on areas that they hope to get more votes from, that they know that they have some level of strength. And they might just simply go to take on the airwaves in areas that maybe they can still generate some of the market votes. Pero Professor, malaki pa rin bagay yung administration machinery, di ba? Normally, kapag midterms talaga napakalakas ng administration candidates eh. Lalo ngayon, final month, dyan babaha yung ano, no? I mean, let's be realistic about elections in the Philippines, ano? Talaga maglalabas siya ng resources eh. To woo na lang. Sige, to woo votes. Siguro, final push mga 10 days before. Makakaano pa rin ba yun? Malaki pa rin yung effect nun kung sakasakali dyan sa mga ranking ninyong nakikita ngayon? Well, maaring may epekto yun, Ami, pero hindi mo rin matatanggal na may mga grupo na may ganung kakayanan rin na maaring magbuhos rin ng resources. Siguro alam ni Sec Ronald yan, no? Kung saan magagaling yung resources na yun, ayoko nang banggitin, no? Because that's what I would speculate. But I think you're correct. The resources would matter, and some of these candidates and some of the alliances have more or less the same resources. Admin will have definitely more resources, but where will it put it? Kasi dati-dati yung administration, meron yung napipili, napupuso ang kandidato na talagang inaangat nila. Pero dito makikita natin, parang they're still campaigning as a group, but I don't know how much resources are being poured by the administration to make sure that you have a majority of the senators to be elected from the alliance. And you cannot rule out the resources of other alliances. Prof, I forgot to ask at the start, was this a commission survey? Kasi syempre may COMELEC rule na po tayo ngayon that we have to declare kung sino po yung nag-commission for every pre-election survey. Commission po ba to? Please clarify. No, this is our regular ulat ng bayan. So this is part of the quarterly survey that we conduct. We just included the pre-election module in the ulat ng bayan. So this is our own survey. There is no entity that commissioned it. Okay. Yung sa party list race, I'm not seeing much movement there. So according to your latest survey, yung top 5 is still Tingog, ACT-CIS, Duterte Youth, PBP, and 4Ps. What's the story there? So when I say top 5, yun yung top 5 most likely to win the maximum number of seats sa Congress. Ano po yung nakikita yung pagkakaiba doon? Well, basically, pag tingnan natin, partly it's geographical, partly it's the popularity of these groups. No? Kasi kung di ako nagkakamali, itong PPP yata ay nasa Mindanao rin. Yung Tingog, alam naman natin kung anong partido yan. At anong mga resources yan. Yung ACT-CIS is one of the more popular groups. Yung pag-akyat ng Duterte Youth might be taken as a surrogate indicator again of yung activation of the Duterte supporters. No? So, yung 4Ps, hindi mo pagkakaila kung gaano ka-popular ang 4Ps. Ginamit na lang nila yung pangalan. So in a sense, it captures both popularity and yung spread of that particular party, that it may be strong in many areas. But may limitation on survey when it comes to the party list, no? Because much of the party list votes eventually will be negotiated votes. So it will be able to capture at least the ones who are topping, but it may not necessarily be able to tell us the standing of the other groups that eventually would work with negotiated votes or would go in tandem with local politicians, some of whom are their relatives, and eventually get 1 or 2 seats. Sir, sorry, what do you mean by negotiated votes?
Negotiated votes are the votes that party list groups would basically mobilize to local politicians, no? Either the provincial level or the city municipal level. Napag-aralan na ito ng isang grupo yung Democratic Insights Group nila, Telibert Laok, na nakita nila na sa ibang lugar na malaki ang population density, may mga grupo na talagang nakuha nila yung makalakihan ng boto. Dahilan sa maaring yung kanilang una at pangalawang nominee ay galing sa lugar. So ibig sabihin yung mga lokal na politiko doon ay sumasang-ayon na bibit-bitin nila. At of course may kapalit yun, no? Ang negotiated vote ay may kapalit. Pag naging partido, naging representative yan, maaaring bubuhusan ng mga proyekto. So may kuntsabahan between the LGU and the party list when you say negotiated votes? That's the reality of party list groups, no? So mahirap talaga kung wala kang network. And the network, it would be the basis of really coming to terms with local politicians. Yung iba nga, yung isa nga, parang napansin nila, yung isang grupo kaya may malaking boto sa isang lugar na hindi naman nila kinakatawan dahil labor groups sila. Ang ano doon, asawa kasi ng governor, yung number one nominee. Okay. Before kasi, Ed, nung first three party list elections, most of the party list votes ay either market votes, ibig sabihin yung nakukuha mo sa pagkakakilala sa iyo ng media, sa projection, at command votes. Ibig sabihin yung base votes mo. Okay. Pero yan yung panahon na hindi bawal pa yung mga major parties, bawal pa yung mga contractors, bawal pa yung mga Part of dynasties. Bawal pa yung Oo, everything. yes, mga ma'am. dynasties. Mga Nung dynasties. fourth party list election, binuksan na yan. So, yung negotiated votes, lumakas na. Lalo na yung mga contractors na influential sa mga party lists, di nag-negotiate na sila sa mga mayor. Hindi ko sinasabing binibili yung mga mayors, ha? Sinasabi ko lang, nag-negotiate sila sa mga mayors, nag-negotiate sa mga religious groups. Cooperation. Nagaganyan sila. Tapos, Horse trading. Unity. Hindi ko sinasabi na influence peddling, ha. Sinasabi ko nagne-negotiate. Kayo kasi yung mga ngiti nyo, no? So yun yung nagiging dominant ngayon, yung negotiated votes na yan. Dahil kasi dumami na yung mga bilyonaryo sa party list na originally marginalized Oo, tama. sectors. Yun no? yung connection to big business. Marami dyan party list. At saka may mga, connection. sinasabi nga ni Prof, mga governors, mayors, na hindi lalabas sa survey masyado, pero dahil may bailiwick sa isang probinsya, ay lulusot. No? May mga ganong possibility. Yun yung mga kaibahan sa Senate. Dahil dito sa party list, merong mga, halimbawa, may isang party list based lang sa Sulu. May isang party list based lang sa Mindoro. May isang party list based lang sa Pangasinan. Siyempre, hindi lalabas yan dahil walang market votes Walang base votes. But they win through the command votes. Yes. Hindi, negotiated votes. Well, negotiated votes. Pwede rin command because in a sense, the negotiated vote would be negotiated with local politicians who can command, Who can command support. Yun na yung base. Tinatawag na Yung base. yung iba dyan, of course, popular vote. Kasi kung may constituency, kunyari yung senior citizens, ilan ba senior citizen na botante? Sino ba kasama dyan? Kasama ba ang ating pandit? So, pag sinama mo lahat ng senior citizens, I think that's about 20% of the voting population. So, in a sense, the Okay. senior citizens may opt towards voting for a party that claims to represent senior citizens. Okay. We will leave that there. Thank you so much for your insights and your time. Ronald Holmes, President of Pulse Asia Research. Thank you, sir. Maraming salamat. Professor. Thank Magandang hapon. you, Professor. You are watching Storycon on One News. We just need to take a very We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regine Lay, still with us. I'm Ivan Bituan of the Philippine Star and Ronald Llamas, a resident political pundit. Anong tawag sa'yo ni Ronald Holmes? KP. Heckling Pundit. Anong, KP. Heckling Heckling Pandit. Saka meron Pandit. pang isa Pandit pangkalawakan ba o ano? KP na. Kapita-pitagang pandit. Parang unjust vexation. Oo nga eh. Okay. Uy, pwede lang kitang kasuhan ng unjust vexation according to Di ba? the Congress. Oh, di ba? Ipasok natin kapita-pitagang mojo mula sa Senado. The Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations began its inquiry into the DNR's vacate order versus Masungi G Reserve Foundation. We have Mojo Merimon Reyes via Zoom.
Marymon, anong update dyan? Magandang hapon sa inyo. Maagang natapos itong pagdinig nga ng Senate Blue Ribbon Subcommittee tungkol nga doon sa pag-revoke ng DNR sa kanilang Supplemental Joint Venture Agreement or SJV or SA kasama ang private developer na Blue Star Construction Development Corporation. Kung dito nila titingnan kung mayroon nga ba raw pang-aabuso na nangyari o mismanagement sa mga pampublikong lupain lalo na pagdating nga dito sa Masungi Georeserve. And maalala nga kanina, natapos itong kanilang unang pagdinig o kanilang pag-meet yung harapan ng DENR at ng panig nga ng Masungi Georeserve Foundation at ng Blue Star Corporation. Nagkaroon ng refresher tungkol sa kanilang naging senaryo simula noong 1996 noong kinontrata nga ng DENR ang Blue Star sa pagpapatayo ng 5,000 low-cost housing units para sa kanilang government employees. And nabanggit kanina ni Environment Secretary Loizaga na ang mga beneficiaries daw nito ay employees ng DNR, ng DepEd, ng DILG, ng Department of National Defense, Department of Transportation, Office of the President at Presidential Management Staff. Doon ito sa lugar sa 130 hectare na area sa Tanay Rizal. Ito yung tinatawag nilang garden cottages. And yung pinag-uusapan din ngayon is yung naging extension kasi noong 2002, dito lumabas yung supplemental agreement ka kung saan nadagdagan ito ng additional 5,000 pa na housing units or 300 hectares na tinatawag na Lot 10. Kabilang dito yung lupain kung saan nag-oopera ang Masungi Georeserve. Pero nitong Marso, kinansela ng DNR yung kontrata dahil sinasabi nila at base sa kanilang mga naging investigasyon at doon sa nakita nga ng Commission on Audit, hindi raw sumunod ito sa proseso ng procurement at bidding, hindi raw designated for housing purposes ang naturang lupa, may issues pa tungkol doon sa kawalan daw or lack ng presidential proclamations at hindi raw natupad ng Blue Star Corporation ang kanilang commitments. Inakusahan din ng DNR ang Masungi Georeserve Foundation na link sa Blue Star at nagmamanage ka ng mga lupain kasama nga yung nasabi dito tungkol sa kontrata na imbes daw na gawing housing development yung area naturang commercial tourism para ang ginawa dito. Pero nilinaw ng Masungi Georeserve Foundation, conservation efforts ang kanilang ginagawa at giniit nila and especially ng Blue Star Corporation kanina na kaya doon na-delay itong kanilang deliverable pagdating sa kontrata ng housing project ay dahil hindi naman daw ginawa ng DNR yung kanilang end of the bargain or end of the contract. At ito yung sinasabing pagpapaalis sa mga illegal claimants, sa mga naninirahan pa raw doon at lumalabas nga pa nga dito yung mga peke raw na nagkiklaim at naging concern dito ng Blue Star Corp tsaka ng foundation yung naging forest invasion noong bandang early 2000s noong gagalawin na nila sana yung unang 130 hectare. Pero dito ngayon nakita na at nasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na may kailangang linawin pagdating sa communication sa pagitan ng dalawang panig. Kaya ang napag-usapan kanina, bubuo ng technical working group yung dalawang panig at right after mga Holy Week, pag-uusapan na raw talaga nila kung ano ba yung specific details or issues no, sa sinasabing lack of communication. Kasi sinasabi ng Blue Star, matagal na raw silang humihingi ng dialogue sa DENR. Pero ang nasabi dito ni Secretary Loizaga, meron naman na raw silang nakuha yung legal context which is yung sinasabi nilang demand letter na nagsasabi doon na charge ng Blue Star ang DENR doon sa bilyon na expenses daw ng korporasyon. Pero sinabi naman dito ng Blue Star, pinapakita lang daw nila, statement of account lang daw yun na dahil hindi raw kumikilos ang DENR doon sa end of their contract na pagpapaalis nga sa claimants para maging malinis talaga itong lote o yung hektarya, kaya hindi raw nila na-deliver yung kanilang housing project. Kaya nagiging tenga doon and the costs, the expenses are increasing. Pero hindi raw nila ito charge. Marymon, sinong senador ang nag-depensa sa Blue Star? Wala pa actually. Yan din yung pinakahinahanap kanina ni Senator Cayetano na sa susunod na meeting nila dito sa Senado tapos nagkaroon pa nga ng pag-uusap na yung susunod pa na pagkikita ay gagawin na raw doon sa Tanay, sa Rizal. Kailangan daw magkaroon na ng abogado, kung sino pang mga subcommittees ang gusto pa nilang ipresenta mula sa dalawang panig. So yun yung aabangan natin sa sunod na pagdinig. Medyo matagal na kasi itong issue na ito sa Masungi. No? At malinaw naman na may kontrata at maraming nalabag sa kontrata at nadagdagan pa yung wala sa kontrata. Kaya nagkakompa dyan Muntik pang magkabarilan dyan dati, di ba? Nung nilusob yan ng mga police enforcers. So, ano pang dialogue yung kailangan? Dahil medyo matagal-tagal na rin yan. No? Dapat na-resolve na yan as soon as possible. When Cayetano says communication problem, parang it
boils down to what? Hindi, kaya nga tinatanong ko, meron bang senador, na, yung dating ba ni Senator Alan Peter Cayetano ay dinedepensahan niya yung Blue Star? By extending the negotiations kahit nalabag na ng husto yung kasunduan? Ang pinakasinabi ni Senator Cayetano kanina na pwede raw gamitin ng DNR at ng Blue Star Corporation itong ang pagkakataon to clarify na lang daw yung mga issues. Pero kung magkakaroon daw ng areglohan, nakadepende na yon sa desisyon ng dalawang panig. Pero for the moment, gusto lang daw nila ituwid talaga kung ano nga ba yung mga issues na concern ng Blue Star Corporation. At the same time, ano ba yung legal standpoint naman ng DNR. So pag na-clarify nila yun, doon na lang daw nila makikita kung ano nga ba ang final call nitong dalawang panig. Yeah. Okay. We'll leave that there for now. Thank you so much for your report, mobile journalist Merimon Reyes. Thank you very much. Salamat, Mary Mon. Thank you, Mary Mon. Ami, I wanted to leave some time at the end kasi nabanggit mo na kanina pero we weren't able to talk about it. Yung interview mo with Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ano pa yung, Oo nga. what else did you find out? Tinanong, well, yung lumabas na kanina, yung tinanong namin nga dahil may nag-viral kahapon na yun daw, yung video ni BBM na yung gums nagbi-bleed. Medyo may parang discoloration dito. Tinanong ko siya kung ano bang, kasi matagal na naman nating alam na he donated, well, we haven't confirmed that, no? He donated the kidney to his father. Sabi ko, kumusta ba health ni President Marcos? Sabi niya, as far as she is concerned, okay naman daw. Active naman, hindi siya yung kasi sabi ko si President Duterte, he was quite open about his his Health health. challenges, oo. Oo, yan. Yan mga tinatanong ko. Anyway, lumabas na yan. Tapos tinanong ko siya, anong masasabi mo? Tawag sa'yo ngayon. Pitbull ka ng administrasyon. Sabi ko, you're the attack dog. Sabi ko, may pagbabago ba sa hindi ba kasi si Strategy. President Marcos Oo. nagiging na rin nagde-negative campaigning, sumasagot na rin. Sabi ko, talaga bang meron ba shift sa persona ng presidente na reflected sa choice niya ng, well, there's no more spokesperson, pero siya yung nakikitang mouthpiece, di ba? Sabi niya, no, what you see is what you get with the president. Talaga daw ganyan yung ugali niya, wala namang pagbabago. Saka siya, sabi ko, natotroll ka ba? Kumusta yung shift mo from the media to the government? Sabi ko, maraming ba sa'yo ngayon? Sabi niya, marami akong hater, maraming insulto, maraming Pero sabi niya, kailangan bayaran nila ako kasi kumikita sila sa mga clickbait nila sa akin. she has maintained their sense of humor naman. Meron din naman daw mga suporta sa Makinig ka dyan, Ed, kasi ikaw tinotroll ka eh. Oo, hindi ako tutul. Sabi niya, kailangan may sila, may bayad din sila sa akin. Pinagkakakitaan nila ako dun sa mga nila eh. Sabi ko, wala ka bang death threat? Sabi ko, death threat kapareho ng mga kamag-anak ng victims saka yung lawyer, sa ICC. Ayun, marami ako Wala ng naman death daw threats. siyang serious threat na napapansin at kung meron man, ayaw niyang tingnan yung sa social media. Natanong mo ba siya tungkol doon sa incident kahapon ba yun? Ng isang araw? Na nagkasagutan Which one? siya with some reporters? Hindi ko natanong yun. Kung yata yun? Hindi ko natanong yun. Sa Iglesia TV yata yun? Parang... Net 25? Hindi ko na hindi ko nasundan yun Parang ganun yung kanyang Kasi sagot medyo nga siya, di ba? Wala Sabi siya- ko, wala you kayong are actually karapatan. being compared to Sabi ko sa kanya, you are being compared to Harry Roque. Na pag may issues, palaban. Oo. And Pero- actually, yun ang lumalabas ngayon na persona, yung public persona ni President Marcos, na nagiging palaban na rin siya. The reason- Sabi niya, hindi naman daw. Well, the Pero reason... siya, ganun talaga siya eh. The reason na okay, mukhang gano'n naman talaga yung personality niya, no? But Di siya ex-human rights lawyer. But the reason na pagbibintangan siya na attack dog was because before she came along, hindi nagda-daily press conference ang Malacanang. Or if they do have a press conference, iba-ibang cabsec yon. And Yes. mahirap to get a statement from them if the person holding the press conference that day is unrelated to the current issue. So and then suddenly, and then she also came along ilang weeks before
the Duterte Very arrest? shortly lang. very Just a few weeks. Shortly, Just a very few shortly. weeks. So Sabi that's ko, why there's all these questions around, dun kaya ba siya Oo. nilagay doon? Because, So, in so many words, sinasabi mo, Yes. bago siya ay Wala. boring. hindi naman, bago siya, walang mouthpiece yung Actually, Malacanang. merong Ano yan, build-up, boring? no? Yung, in the case of President Marcos, may build-up eh. Kasi nakikipag-away na rin siya doon sa Duterte camp eh. Yes. Tinanong ko nga yun, Yes. sabi niya, meron bang talagang deliberate shift sa communications, comms ng Palace? Sabi niya, magkakaroon daw wala pa ring spokesperson, pero magkakaroon na daw inaayos daw nila na magkaroon na nga ng regular press con si BBM mismo. But in the meantime, siya yung naka-designate dyan. Sabi ko, yan ba ang gusto talaga? Wala naman daw specific instruction sa kanya na maging palaban ka nga dyan. Wala namang ganon. Pero obviously, gusto nila yung ganyan, Yes. Gusto nila yung ganong style eh. Yes. Kasi mas madalas siya ngayon na siya yung hinaharap eh, di ba? Oo. And Yan. clearly, they wanted someone like her, right? They looked for someone Ayaw niya like mag-comment her. kasi sabi ko, were they unhappy with the previous, kasi wala nga spokesperson, but there were PCOs, merong communication secretaries eh. Sabi ko, were they unhappy? In 3 years, nakakaapat ng PCO secretary. Ayaw niya sumasagutin yung gano'n na, di ko alam na, if they were unhappy with, kasi sabi ni Cesar Chavez, di ba? I fell short of expectations. That's right. Sabi niya, Oo. hindi ko alam kung ano yung expectation sa kanya, pero ako, eto yung ginagawa ko, this is me. Sino Yan. yung pinaka-shortest ang expectations doon sa apat? Pinaka-short tenure si Ah, Cesar pinaka-short Chavez. Hindi. Shortest ang expectation. Hindi ko Ibig sabihin, alam. pinakapalpak. Si Trixie Ay, Angeles. hindi ko. Si Trix. It's hard to say. Pareho yung nila, di ba? Yung tenure. Yung kasi in 3 years, apat, remember? Trixie Angeles. Di ba? Yun yung Sino yung... Cesar Chavez. Cesar Cheloy. Chavez. Si Cheloy. That's right, after Tapos Trixie Cesar was Chavez. Cheloy. Oo. Tapos ngayon, Oo. ngayon si J. Ruiz. Hindi naman si... si Yusek, Claire Oh, Castro J. eh. Ruiz. Hindi, hindi. So, Si J. Ruiz sa comms. So, kumaga sa Batibot, alin Batibot ang yung reference naiba. mo. Sabihin Ang kung assignment ng alin PCO, ang yun, to fight naiba. fake news, sabi niya. Yan, to fight fake Friday. news directed at I the don't believe this. government. Yan ang assignment nila. Batibot. Yan. Di ba? Alin ang naiba doon sa apat. In my ear, sinasabi, OT na daw tayo, tama na yung batibot mo. Okay, 1 month to elections. We have to start thinking Para about... naman happy yung weekend natin. Okay, di ba? batibot naman. Masyado Tama. kang seryoso eh. Batibot naman daw. Okay, thank you so much for joining StoryCon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Saan mapapanood yung full interview, Ami? Your full interview May with... on YouTube, nasa Facebook. Facebook and YouTube. Okay. Meron kaming QR code sa dyaryo ngayon. Pwedeng yan, Okay. Okay, basta hanapin na lang Claire Castro. Wala sa Fox News. Fantastic. And Ronald Llamas, our resident Kapitapitagan. KP, political pundit. KP. Heckling Pandit, Heckling Pandit. Happy weekend. Join us again on Monday, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Linga. We are One News, all sides, all the time.